Sa isang maulan na hapon, umupo ako sa lumang upuan sa tabi ng bintana habang pinapanood ang patak ng ulan na dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Ang tunog ng ulan ay tila musika sa aking pandinig, ngunit ang kalungkutan sa aking puso ay hindi maalis ng kahit anong himig. Ako si Clara at ang aking kasaysayan ay puno ng pagdurusa, pag-asa at pag-ibig na hindi natitinag ng oras at distansya. Kinuha ko ang isang piraso ng papel at ang lumang pluma na lagi kong ginagamit sa tuwing susulat ng liham para sa aking asawa, si Daniel. Matagal na siyang nasa ibang bayan para magtrabaho at sa bawat araw na lumilipas, ang pangungulila ko sa kanya ay lalong tumitindi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-asa kung babalik siya sa akin ay hindi kailanman naglalaho. Sa bawat liham, inilalagay ko ang aking puso, ang mga salitang hindi ko masabi sa kanya ng harapan. Minamahal kong Daniel, simula ko sa pagsusulat. Sa bawat araw na lumilipas, ang pagnanasa kong makasama ka ay lalong tumitindi. Ang mga alaala ng mga araw na magkasama tayo ay tila mga bituin sa madilim na langit, nagbibigay liwanag sa kabila ng kadiliman. Habang inilalapat ko ang mga salita sa papel, bumabalik sa aking isipan ang mga alaala ng aming mga pag-uusap sa ilalim ng buwan, ang kanyang mga yakap na nagbigay sa akin ng kasiguruhan at ang kanyang mga ngiti na tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang mga iyon ay mga alaala na lamang ngayon, mga alaala na nagiging salamin ng aming pag-iibigan. Hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, kailan pa kaya kami muling magkikita? Sa bawat liham na isinusulat ko, umaasa ako na sa pagbasa niya nito, mararamdaman niya ang init at pagmamahal na hindi kailanman nawawala. Ngunit sa kabila ng aking pag-asa, may bahagi ng aking puso na takot. Takot na baka ang mga liham ko ay hindi na muling masagot. Habang patuloy ang pagpatak ng ulan, narinig ko ang tunog ng telepono. Saglit akong natigil sa pagsusulat at lumingon sa direksyon nito. Sa bawat tunog, umaasa akong si Daniel ang nasa kabilang linya. Ngunit alam kong malamang, isa lang itong tawag na walang kahalagahan. Ngunit sa pagkakataon ito, may kakaiba akong naramdaman. Ang pag-aalinlangan at ang pag-asa ay tila nag-aaway sa aking isipan. Unti-unti kong kinuha ang telepono at nagdasal na sana ito ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Sa pagdampot ko nito, hindi ko maiwasang manginig ang aking mga kamay. Sa bawat segundo, ang aking puso ay tila tumatalon sa kaba. At nang sagutin ko ang tawag, isang misteryosong tinig ang narinig ko. Isang tinig na hindi ko inaasahan. Clara, sabi ng boses sa kabilang linya, may kailangan kang malaman tungkol kay Daniel. Ang aking mundo ay biglang tumigil at sa mga sandaling iyon, ang ulan sa labas ay tila naging tahimik. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng takot sa aking puso. Takot na hindi ko mawari at hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng bawat liham na isinusulat ko, sa likod ng bawat pag-asang hinahawakan ko, mayroong isang misteryo na hindi ko inaasahan. Mahal kong Andres, ito ang panglabing-isang liham ko sa iyo ngayong linggong ito. Hindi ko alam kung nababasa mo ang mga sinusulat ko, pero ipinagpapatuloy ko pa rin. Para bang sa bawat salitang ibinubuhos ko sa papel, nababawasan ang bigat ng mundo sa mga balikat ko. Ang bawat letra ay tila hibla ng pag-asa na magdadala sa akin palapit sa iyo. Ang totoo, kung tutuusin, hindi ko na alam kung tama pa bang maghintay. Ngunit Andres, paano ko rin naman pipigilan ang sarili kong umasa? Ikaw ang tahanan ko, ikaw ang mundo ko. Simula nang umalis ka para sa mas magandang oportunidad sa ibang bansa, parang naging isang mahabang gabi ang bawat araw ko. Ang mga oras na dati punong-puno ng tawanan at mga kwentuhan natin, ngayon ay puno ng tahimik na pananabik. Sa bawat tunog ng telepono, umaasa akong pangalan mo ang maririnig ko. Sa bawat paggalaw ng hangin sa bintana, iniisip kong ikaw na ang bumalik.
Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang sagot ay laging wala. Natatandaan mo ba ang huling gabing magkasama tayo? Umuulan noon, hindi ba? Nakayakap lang ako sa iyo habang pinapanood natin ang mga patak ng ulan sa bintana. Ang sabi mo sa akin, huwag kang mag-alala, mahal. Babalik ako. At pagbalik ko, mas maganda ang buhay natin. Ngunit Andres, sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unting nawawala ang malinaw na larawan ng pangakong iyon. Ano na nga ba ang hitsura mo, ang boses mo, ang haplos ng mga kamay mo? Nakakalimutan ko ba? O sinasadya ko bang huwag alalahanin para hindi masaktan? Kagabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit, nakita ko ang kahon ng mga alaala natin. Ang mga larawan natin noong bagong kasal pa lang tayo, ang mga sulat mo noong nanliligaw ka, pati na ang tiket ng unang pelikulang pinanood natin. Naisip ko, paano kung ang mga bagay na ito na lang ang maiiwan sa akin? Paano kung ang pag-ibig natin ay magtatapos na lang sa mga alaala? Hindi ko alam kung nalulunod lang ako sa lungkot o kung may katotohanan ang takot kong ito. Pero alam mo ba, Andres, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang gustong ikwento, pero natatakot akong masaktan ka. Natatakot akong masaktan ako. Sa tuwing sinusubukan kong isulat ito sa liham, palaging nauuwi sa basurahan ng papel. Ngunit ngayong gabi, habang sinusulat ko ang liham na ito, pakiramdam ko kailangan ko nang sabihin. Hindi na kaya ng puso ko ang magtago pa. Andres, may dumating na liham, ngunit hindi mula sa'yo. Isang sulat mula sa isang taong hindi ko inaasahan. Ang pangalan niya ay Clara. Hindi ko siya kilala, ngunit ang sinabi niya sa akin ay sapat na para gumulo ang mundo ko. Ayon kay Clara, siya raw ang kasama mo sa lugar kung nasaan ka ngayon. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang address ko, pero malinaw ang bawat salitang isinulat niya. Sinabi niya sa akin na mahal mo raw siya, na ikaw raw mismo ang nagsabi sa kanya na hindi ka nababalik. Andres, hindi ko alam kung totoo ang mga sinabi niya. Gusto kong magalit pero hindi ko magawa. Gusto kong magtanong pero natatakot ako sa sagot. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang isang estrangherang tulad niya, pero hindi ko rin alam kung paano magtiwala ng buong buo sa'yo sa kabila ng napakatagal na panahon ng pananahimik. Bakit hindi mo ako sinulatan? Bakit hindi mo ako tinawagan? Sa lahat ng pagkakataon, bakit wala akong narinig mula sa'yo? Clara ang pangalan niya, Andres. Hindi siya bahagi ng ating mga alaala, pero ngayon, siya ang bumagabag sa mga gabi ko. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Paano kung sa tuwing sinusulat ko ang mga liham na ito, wala na palang patutunguhan? Mahal mo pa ba ako, Andres? O katulad na rin kita, isang alaala na lang sa buhay mo? Ngunit kahit gaano kasakit ang posibilidad na iyon, hindi ko kayang itigil ang pagsusulat sa iyo. Hanggang sa huling hibla ng pag-asa, aasa pa rin ako. Hanggang sa huling pagpatak ng tinta sa papel, maghihintay pa rin ako. Mahal kita, Andres, at kahit anong mangyari, mahal pa rin kita. Ngunit bakit ganito? Bakit hindi mo ako tinawagan kahit minsan? Bakit hindi mo ako sinulatan? At sino si Clara? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung maghihintay pa ba ako o kung darating ang araw na mapapagod na ako. Kung darating man ang araw na iyon, sana, Andres, bago pa mangyari, ibigay mo sa akin ang sagot. Sana hindi mo ako hayaang maghintay sa kawalan. At kung totoo man ang sinabi ni Clara, Andres, kung totoo man na may mahal ka ng iba, sana sabihin mo sa akin ng harapan. Sapagkat mahal kita ng higit pa sa sarili ko, ngunit hindi ko kayang mahalin ang isang taong iniwan na ako sa nakaraan. Mahal kita, Andres, pero sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang kailan. Ang iyong naghihintay, Elena. Sa dulo ng liham, narinig ko ang tunog ng pintuan. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Hindi ko alam kung totoo ang naririnig ko o kung nililinlang lang ako ng puso kong desperado. Ngunit may isang bagay akong sigurado, iyon ang boses ni Andres. Sa paglipas ng mga araw,
tila lalo lamang akong nasasanay sa tunog ng pag-iisa. Lahat ng sulok ng bahay ay tila nag-uumapaw sa mga alaala ng ating mga pinagsaluhan. Ang bawat pagpatak ng ulan sa bubungan ay tila musika ng mga panahong magkasama tayong nagtatawanan sa ilalim ng kumot tuwing tag-ulan. Ngunit ang pagpatak ng ulan ngayong gabi ay tila ba mas malakas, mas malamig at mas malungkot. Sa loob ng aming silid, naupo ako sa gilid ng kama habang hawak ang iyong huling liham. Binasa ko ito, marahang pinapadaanan ng mga daliri, ang bawat salitang sumasariwa sa mga pangako mong babalik ka sa lalong madaling panahon. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila napakalayo na sa katotohanan. Ngayon, minamahal kong asawa, sinimulan mong muli, huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan. Ang ating pagmamahalan ay tulad ng isang bituin sa kalangitan, hindi man palaging nakikita, ngunit laging nariyan. Sa aking pagbasa, naramdaman ko ang init ng iyong yakap na tila bumabalot muli sa akin, kahit pa ito'y alaala na lamang. Ang iyong mga salita ang naging gabay ko sa mga gabing pinupuno ng pangungulila at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang isang bahagi ng aking puso ay puno pa rin ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong mamuhay sa pagitan ng mga liham at alaala. Ang mga simpleng gawain ay nagiging makabuluhan sa tuwing naiisip ko ang mga ito ay para sa ating kinabukasan. Matagal man ang ating paghihintay, alam kong ito ay hindi walang kabuluhan. Ngunit isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa kusina, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Sa unay nag-atubili akong sagutin ito, ngunit ang isang bahagi ng aking puso ay umasa. Umaasang ito na ang araw na matagal ko nang hinihintay. Hello? Ang aking boses ay may halong kaba at pag-asa. Mahal, ang boses sa kabilang linya ay boses na labis kong kinailangan marinig. Ikaw nga ito, ngunit may kakaiba sa boses mo, tila ba may bigat na dinadala. Bakit ngayon ka lang tumawag? Natanong ko, sinusubukang itago ang sama ng loob sa likod ng aking tinig. Pasensya na, mahal, napakaraming nangyari at napakahirap ipaliwanag lahat sa telepono, sabi mo, at naramdaman ko ang bigat ng iyong mga salita. Ano bang nangyari? Tanong ko, ang kaba ay unti-unting lumalago sa aking dibdib. May kailangan akong sabihin sa'yo, sagot mo, at sa halip na agad na magpatuloy, tila ba nag-atubili ka. Hindi ako makakauwi sa inaasahan nating panahon, sabi mo, at ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang pag-asa sa aking puso ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Bakit? Ano bang nangyari? Natanong ko, pilit inaabot ang anumang dahilan na makapagbibigay linaw sa lahat ng ito. May nangyari sa trabaho at may isa pang bagay na kailangang ipaliwanag. Ang sabi mong puno ng pag-aalinlangan. Isa pang bagay? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig sa pag-aalala. Hindi ko magagawa ito sa telepono. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Magiging mas mahirap i-absorb ito sa tawag lang. Pero, mahal, gusto kong malaman mo na hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko alam ang isasagot. Ang dami kong gustong itanong, ngunit tila ba naubusan ako ng mga salita. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang takot sa hindi mo pagsasabi ng buong detalye sa akin. Nang matapos ang tawag, naiwan akong nakatulala, ang telepono ay mahigpit na nakapasok sa aking palad. Kinabukasan, nahanap ko ang sarili kong naglalakad sa pamilyar na landas papunta sa post office. Baka sakaling may dumating na liham mula sa iyo, isang liham na magpapaliwanag sa lahat ng nangyayari. Ngunit sa halip na liham mo, natanggap ko ang isang maliit na pakete. Wala itong return address, ngunit sa loob ay mayroong isang piraso ng papel na may nakasulat na para sa ating kinabukasan. Kasama nito ay isang maliit na kahon at sa loob ng kahon ay isang singsing.
Ngunit ang singsing na ito ay hindi ang singsing na ibinigay mo sa akin noong araw ng ating kasal. Ito ay tila mas lumang disenyo at nakaukit dito ang mga salitang para sa pangako ng bagong simula. Nang hawakan ko ang singsing, naramdaman ko ang bigat ng mga pangakong hindi ko pa nauunawaan. Ano ang ibig sabihin nito? At bakit tila ba may bagong simula na hindi mo pa sinasabi sa akin? Sa kabila ng lahat, ang aking puso ay puno ng pag-aalala at pag-asa na ang lahat ng ito ay magiging malinaw sa lalong madaling panahon. Mahal kong Andres, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang isinulat ang iyong pangalan sa mga pahina ng aking diary. Minsan, sa tuwing umuulan, tila ba bawat patak ng ulan ay pahiwatig ng mga luhang hindi ko na kayang ipakita sa iba. Sa tuwing mag-isa ako sa silid, pinipilit kong alalahanin ang mga araw na magkasama tayong naglalakad sa tabing dagat, ang mga oras na magkahawak kamay tayong nangangarap para sa kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, tila nalulusaw ang bawat pangarap sa isang malabong alaala. Nitong mga nakaraang linggo, naging mas madalas ang pakikipag-usap ko sa kapatid mong si Laura. Siya ang naging tulay ng ating mga liham, ang nagiging saksi ng aking pag-asam sa iyong pagbabalik. Minsan, sa bawat pagdating niya sa bahay, may dalang kwento siya tungkol sa iyo. Ang mga kwentong ito, kahit pa manipis at kulang, ay nagsisilbing pananggalang sa aking pangungulila. Sa tuwing naririnig ko ang tinig ni Laura, tila pakiramdam ko'y ikaw na rin ang kausap ko. Ngunit alam ko, kahit gaano pa karaming kwento ang kanyang ibahagi, iba pa rin ang pagkasira ng puso sa pagkawalay mo. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, bigla akong naisipang bumisita sa ating lumang tahanan sa probinsya. Hindi ko alam kung ano ang tumulak sa akin para gawin ito. Siguro'y nais kong muling maramdaman ang presensya mo sa lugar na iyon, kung saan una tayong nangarap at nagplano para sa ating hinaharap. Sa bawat pagpasok ko sa bawat silid, tila bumabalik ang mga alaala ng ating tawanan, ng ating mga pag-uusap sa ilalim ng mga kumikinang na bituin. Ang bawat piraso ng kasangkapan, ang bawat sulok ng bahay, ay puno ng mga alaala ng ating pag-iibigan. Sa likod ng bahay, doon sa ilalim ng puno ng mangga, natagpuan ko ang isang lumang baul. Hindi ko alam kung paano ito napunta doon. Sa aking pagkakatanda, wala tayong ganoong baul noon. Sa pag-usisa ko, binuksan ko ito at laking gulat ko nang makita ang mga lumang gamit mula sa iyong kabataan. Mga kwaderno, lumang litrato at isang kahon na puno ng mga sulat. Isa sa mga sulat ay may pirma ni Laura at ito'y agad kong binasa. Sa sulat, ibinahagi ni Laura ang kanyang nararamdaman tungkol sa iyong pag-alis. Hindi ko alam kung bakit niya isinulat ito, ngunit ang bawat salita ay puno ng pangungulila at pag-asa. Tila ba kahit siya ay hindi sigurado sa iyong pagbabalik. Ngunit sa dulo ng sulat, may isang pangungusap na nagbigay liwanag sa akin. Andres, alam kong malapit ka nang bumalik. Huwag kang mag-alala, nandito kami para sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Laura sa kanyang mga salita. Ngunit nagbigay ito sa akin ng kakaibang pag-asa. Isang pag-asa na matagal ko nang inaasam. Isang pag-asa na matagal nang nawala sa puso ko. Habang binabalikan ko ang mga lumang litrato, napansin ko ang isang larawan na hindi ko pa nakikita noon. Isang litrato mo, Andres, no, sa harap ng isang lugar na hindi ko pamilyar. Sa likod ng litrato may nakasulat na petsa. Isang petsa na mas malapit kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit naramdaman ko ang kakaibang damdamin. Tila ba isang pahiwatig ito na malapit na ang iyong pagbabalik. Sa mga oras na ito, habang isinusulat ko ang liham na ito, puno ng pag-asa ang aking puso. Alam kong hindi pa tapos ang ating kwento, Andres. Alam kong sa likod ng bawat sakit na nararamdaman ko, may liwanag na nag-aantay sa atin. Hindi ko alam kung kailan kita muling makikita, ngunit alam kong darating ang araw na iyon.
Darating ang araw na muli tayong magkakasama at sa araw na iyon, hindi na kita muling pakakawalan. Sa pagtatapos ng liham na ito, nais kong malaman mo na kahit gaano pa man kahirap ang ating sitwasyon, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hindi ako titigil sa paghihintay sa iyo. Ngunit Andres, sa dulo ng lahat ng ito, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit tila iba ang litrato na iyon? Ano ang ibig sabihin ng petsa sa likod nito? Ano ang itinatago mo sa akin? Mahal na mahal kita, Andres, hanggang sa muli nating pagkikita. Nagmamahal, Maria. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang bumukas ang pinto. Isang taong pamilyar ang pumasok. Ngunit hindi si Andres. Si Laura ito, at sa kanyang mga mata may luha na nagbabadya ng isang lihim na matagal nang itinatago. Ang kanyang mga salita sa pagbulong niya sa akin ay nagbigay daan sa isang katotohanang hindi ko inaasahan. Maria, sabi niya, may kailangan kang malaman tungkol kay Andres. At sa kanyang mga salitang iyon, napagtanto kong ang pag-asa ay may kaakibat na katotohanang hindi ko inaasahan. Sa paglipas ng mga araw, tila ang bawat segundo ay nagmamarka ng isang karagdagang patak ng lungkot sa aking puso. Ang mga liham na isinusulat ko para sa iyo ay patuloy na nagsisilbing aking kanlungan. Isang paraan upang maibsan ang pangungulila na hindi nauubos. Sa bawat pagsibol ng araw, umaasa akong mabasa mo ang mga salitang isinulat ko na marahil kahit sa malayo ay maramdaman mo ang init ng aking pagmamahal. Sa liham na ito, nais kong ikwento sa iyo ang mga pagbabago sa ating tahanan, mga munting bagay na sana ay makapagpatawa sa iyo. Naalala mo pa ba ang lumang puno ng mangga sa likod bahay? Sa wakas, namunga ito ng sagana matapos ang ilang taon ng pag-aalaga. Tuwing umaga, dinadalaw ko ito, inaabangan ng mga hinog na prutas na bumabagsak sa lupa. Naisip ko, sana ay narito ka. Sabay tayong kumain ng matatamis na mangga habang nagkukwentuhan sa ilalim ng lilim nito. Sa kabila ng mga simpleng kasiyahan, hindi maikakaila ang bigat ng bawat araw na lumilipas na wala ka sa aking piling. Paminsan-minsan, pumupunta ako sa tabing dagat kung saan tayo madalas maglakad-lakad noon. Sa tunog ng mga alon, parang naririnig ko ang iyong boses, ang iyong mga tawanan. Minsan, binabalikan ko ang ating mga alaala, nararamdaman ko ang init ng iyong bisig sa bawat hampas ng hangin. Ang dagat na ito ang saksi sa ating pagmamahalan at sa bawat pagbalik ko, nag-iiwan ako ng pangako na hindi ako magsasawa sa paghihintay. Ngunit sa likod ng bawat liham, sa likod ng bawat ngiti, may isang bahagi sa akin na natatakot. Natatakot sa mga bagay na hindi ko kontrolado, sa mga posibilidad na hindi natin inaasahan. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising ako sa ingay ng ulan na parang bumubulong sa akin ng mga alalahanin. Paano kung ang ating mga pangarap ay mananatiling pangarap lang? Paano kung ang ating mga plano ay hindi na magkatotoo? Pinipilit kong iwaksi ang mga kaisipang ito, ngunit paminsan-minsan ay bumabalik ang mga ito. Isang umaga, habang nagliligpit ako ng mga gamit sa ating lumang aparador, may natagpuan akong isang kahon na may mga lumang litrato. Isa ito sa mga bagay na minsan mo nang hiniling na itabi ko para sa iyo. Ang mga larawan ng ating kasal, ng mga paglalakbay at mga simpleng sandali na magkasama tayo ay muling nagbalik sa akin. Sa bawat litratong hawak ko, nararamdaman ko ang iyong presensya, ang iyong halakhak at ang iyong pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng mga larawan, may isang liham na hindi ko inaasahang makita. Isang liham na mula sa iyo na hindi ko alam kung paano napunta sa kahon na iyon. Sa pagkalas ng sobre, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Sa iyong sulat, naroon ang mga salitang nagpatibok muli sa aking puso, ngunit kasabay nito ay ang isang revelasyon. Sa pagtatapos ng liham, sinabi mo ang isang bagay na hindi ko inaasahan.
ang iyong pagdududa sa pagbalik. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang kaisipan na maaaring hindi ka na bumalik ay parang puwersang unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang matalim na punyal na bumabaon sa aking puso. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang pag-asa. Ang pag-asang hindi ko maipaliwanag kung bakit patuloy na bumubuhay sa akin. Pilit kong iniintindi ang iyong sitwasyon, ang mga dahilan ng iyong pag-aalinlangan. Alam ko na ang buhay sa malayo ay mahirap at ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok na hindi ko lubos na maiintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nais kong malaman mo na narito ako, naghihintay, umaasa at nagmamahal. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang ating kwento, ngunit handa akong harapin ang anumang mangyari. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nakabatay sa mga pangako kundi sa mga alaala. Sa mga sandaling kahit sa magkaibang mundo ay pinagsasaluhan natin. Sa pagwawakas ng liham na ito, nais kong malaman mo na kahit ano pa ang mangyari, ang aking puso ay nananatiling para sa iyo. Handa akong maghintay kahit gaano pa ito katagal, hanggat may pag-asa, hanggat may pagmamahal. Ngunit, sa pagbukas ng pinto, nagulat ako sa pagsalubong sa isang liham mula sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang laman nito, ngunit nararamdaman ko ang pagbabago sa hangin. Sa bawat hakbang papalapit sa liham, tila nararamdaman ko ang tibok ng aking puso sa aking tenga. Ang liham na ito, ang susi sa bagong kabanata ng ating buhay, ay nasa aking harapan. Ano kaya ang nilalaman ng liham na ito? Isang sagot sa aking mga tanong o simula ng isang bagong laban? Sa bawat gabi na lumilipas, pakiramdam ko ay lalo pang bumibigat ang aking mga hakbang. Ang mga sandaling dati puno ng saya at pananabik ay tila naging mga paalala na lamang ng iyong pagkawala. Kung dati ay inaabangan ko ang iyong pag-uwi mula sa trabaho, ngayon ay tanging mga liham mo na lamang ang nagbibigay liwanag sa aking mga gabi. Ngunit may kakaiba sa huling liham na natanggap ko mula sa iyo. Nakasulat dito na malapit ka nang umuwi, na ang mga araw ng pangungulila ay malapit nang magwakas. Hindi ko mapigilang umasa at magbilang ng mga araw. Halos hindi ako makatulog sa tuwing naiisip ko ang iyong pagbabalik. Ngunit sa kabila ng aking pananabik, may kung anong kaba ang bumabagabag sa akin na hindi ko maipaliwanag. Habang abala ako sa pag-aayos ng ating munting tahanan, biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero ang nagpakita sa screen. Sino kaya ito? Tanong ko sa sarili habang pinindot ang sagot. Isang boses ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. Magandang araw po. Ito po ba si Aling Maria? Tanong niya. Opo, ako nga po ito. Sagot ko sabay tanong kung anong kailangan niya. May nais lang po akong iparating sa inyo. Tungkol po ito kay Hinoong Pedro. Sabi ng babae na tila nag-aalangan. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Ano po yon? May nangyari ba sa kanya? Tanong ko nang halos hindi na makahinga sa kaba. Pasensya na po kung ako na ang magsasabi sa inyo, pero si Hinoong Pedro po ay... Saglit siyang natigilan. Siya po ay nasa ospital ngayon, nabiktima po siya ng isang aksidente. Halos bumagsak ang telepono mula sa aking kamay. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang tawag na iyon. Ang tangi ko na lamang naisip ay ang makapunta sa ospital kung saan siya naroon. Sa ospital, natagpuan ko si Pedro na walang malay. Ang kanyang mukha ay puno ng galos at tila ba hindi siya mapakali kahit sa kanyang pagkakahiga. Hindi ko mapigilang umiyak habang pinagmamasdan siya. Sa bawat patak ng luha ko ay kasabay ang isang pangako na hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, naalala ko ang mga liham na ipinadala niya sa akin. Sa bawat salita ay ramdam ko ang kanyang pagmamahal at pananabik na makasama ako muli.
Ngunit sa kabila ng mga liham na iyon, may isang bagay na tila hindi niya masabi sa akin. Maria, isang mahina at garalgal na boses ang pumukaw sa akin mula sa aking pag-iisip. Si Pedro, bahagyang nagising mula sa kanyang pagkatulog. Pasensya na, hindi ko agad nasabi. Ano yon, Pedro? Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Bago pa man nangyari ang aksidente, patuloy niya, may isang liham akong hindi ko naipadala sa'yo. May isang bagay akong gustong sabihin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang pagod, pag-aalala at ang sakit ng mga nakaraang araw ay tila nagsama-sama sa sandaling iyon. Ano yon, Pedro? Ano ang hindi mo nasabi sa akin? Ngunit bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang doktor. Pasensya na po, kailangan na pong magpahinga ni Hinoong Pedro, sabi ng doktor habang inaayos ang mga gamit sa paligid ng kama. Lumabas ako ng kwarto at naupo sa isang bench sa labas. Hindi ko maiwasang mag-isip. Ano kaya ang nais sabihin ni Pedro? Ano ang laman ng liham na hindi niya naipadadala? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin. Habang nakaupo ako doon, may isang piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ng aking jacket. Isa pala itong sulat mula kay Pedro na hindi ko pa nabubuksan. Habang binubuksan ko ito, ang kaba sa aking dibdib ay hindi mapawi. Maria, nagsimula ang liham. Alam kong matagal na kitang pinapangakuan ng aking pagbabalik. Ngunit bago ang lahat, may isang bagay akong dapat aminin sa iyo. Biglang tumigil ang aking paghinga. Ang natitirang bahagi ng liham ay hindi na mabasa dahil sa pagkapunit nito. Naguluhan ako at hindi alam ang gagawin. Ano kaya ang nais niyang ipagtapat sa akin? At bakit hindi na niya nagawang tapusin ang liham na ito? Sa likod ng aking isipan, naroon ang isang takot. Takot na baka may lihim si Pedro na maaaring magbago sa aming relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang anumang katotohanan alang-alang sa aming pagmamahalan. Habang nakaupo pa rin sa bench, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono. Alam ko ang lihim ni Pedro, nakasaad dito mula sa isang hindi kilalang numero. Agad na nagdilim ang aking paningin sa kaba at pagtataka. Sino ito at ano ang alam niya tungkol kay Pedro? Napagtanto kong ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pagsubok para sa aming pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lamang ang tinitiyak ko sa aking sarili, hindi ko susukuan si Pedro. Kahit ano pa ang kanyang lihim. Ang mga araw ay patuloy na lumilipas, ang bawat segundo ay tila isang malalim na paghinga ng pag-asa. Nakatutok ang aking mga mata sa kalendaryo. Binibilang ang mga araw hanggang sa muling makita ang iyong ngiti. Sa bawat paglipas ng oras, nagiging mas malinaw sa akin ang halaga ng bawat sandali na magkasama tayo noon. Ang mga alaala ng ating masasayang araw ay tila isang pelikula na patuloy na bumabalik sa aking isipan, nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Ngunit sa likod ng bawat liham na isinulat at binasa ko, mayroong isang pag-aalinlangan na hindi ko maalis sa aking isipan. Paano kung may hindi inaasahan na mangyari? Paano kung ang mga pangako ay manatiling mga pangako lamang at hindi natin sila matupad? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin, ngunit pilit kong nilalabanan. Pilit kong pinaninindigan ang pag-asa. Sa bawat liham na ipinapadala mo, nararamdaman ko ang iyong pagmamahal. Ang mga salitang iyong sinasambit ay puno ng pagnanasa at pag-asa. Sinasabi mong malapit na ang iyong pagbabalik na hindi na magtatagal at makakapiling kita muli. Ang mga pangakong ito ang nagiging lakas ko sa tuwing ako'y nakakaramdam ng panghihina. Ngunit sa kabila ng mga salitang ito, may isang liham na nagbago sa lahat. Isang liham na bumago sa aking pananaw, isang liham na hindi ko inaasahan. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, hinahayaan ang malamig na hangin na dumampi sa aking mukha habang binabasa ang iyong mga sulat.
Ang mga unang linya ay tila karaniwang mensahe lamang, ngunit habang binabasa ko ang bawat salita, naramdaman ko ang kakaibang tono. Alam kong matagal na tayong nagkahiwalay at alam kong mahirap para sa atin ang sitwasyong ito, ang simula ng iyong liham. Ngunit may isang bagay na kailangan kong ipagtapat, isang bagay na hindi ko na kayang itago. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa aking puso. Ano itong bagay na hindi mo kayang itago? Ano itong bagay na hindi mo pa nasasabi? Habang unti-unti kong binabasa ang liham, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ito'y hindi madali para sa akin, ngunit kailangan mo itong malaman. May isang tao akong nakilala dito, isang tao na hindi ko inaasahan na makikilala sa ganitong paraan. Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko sinasadya. Ngunit nangyari ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang bombang sumabog sa aking isipan. Ang mga pangako, ang mga pag-asa, ang mga araw na bibilangin. Lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Ang aking puso ay tila nadurog sa bawat salitang binabasa ko. Ang bawat pangungusap ay nagiging mabigat na pasan sa aking damdamin. Ngunit sa ilalim ng sakit na nararamdaman ko, may isang bahagi ng aking puso na umaasa pa rin. Umaasa na ito'y isang maling akala lamang, na ang lahat ng ito'y isang panaginip na magigising din ako. Ngunit paano kung totoo ito? Paano kung ang lahat ng ito'y hindi na mababago? Ang huling bahagi ng iyong liham ay puno ng paghingi ng tawad. Hindi ko intensyon na saktan ka, hindi ko intensyon na ipagpalit ka. Ngunit kailangan kong maging totoo sa aking nararamdaman. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan natin. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng matinding kirot sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng aking sarili na hindi kayang bumitaw. Paano ko haharapin ang katotohanan na ito? Paano ko haharapin ang sakit na dulot ng pag-iisa at pagtataksil? Habang iniisip ko ang mga tanong na ito, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinagot ko ito. "Hello?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Alam kong hindi mo ako kilala, ngunit may kailangan kang malaman." Ang boses na iyon ay nag-iwan sa akin ng isang malalim na kaba. Sino siya? Ano ang kailangan kong malaman? Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko, ang tawag na ito ay nagbigay ng isang bagong pag-asa o isang bagong takot. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan sa akin sa isang estado ng pag-aalinlangan. Sa bawat paghinga, ang puso ko ay umaasa na ang susunod na hakbang ay magiging mas maliwanag. Ngunit sa ngayon, ang mga tanong ay nananatiling misteryo. Ang mga kasagutan ay tila isang liham na hindi pa nabubuksan. Habang isinasara ko ang liham, alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos at ang aking paghihintay ay may bagong kahulugan. Mahal kong Andres, isang taon na ang lumipas mula nang magpaalam ka sa akin sa airport. Hanggang ngayon, naaalala ko pa ang bawat salita mo, ang mga pangakong binitiwan mo, at ang mahigpit na yakap na tila ba hindi ko na muling mararamdaman. Sa bawat pagdaan ng araw, sinisikap kong patatagin ang aking sarili sa kabila ng ating pagkakahiwalay dahil sa trabaho mo sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, mahal, bawat araw ay tila isang mahabang gabi na walang kasiguraduhan kung darating na nga ba ang umaga. Sa tuwing magbubukas ako ng aking laptop upang tingnan ang email, umaasa akong may mensahe ka. Isang simpleng, "Kamusta ka na?" o "Mahal kita" na magpapaalala sa akin na sa kabila ng layo, nandyan ka pa rin. Pero sa mga nagdaang buwan, naging mas madalang ang iyong mga liham. Naiintindihan ko naman na abala ka sa bagong proyekto at sa mga bagong responsibilidad. Alam kong mahirap ang trabaho mo bilang engineer sa isang malaking kumpanya.
lalo na't nasa proseso kayo ng pagtatayo ng isang makabagong infrastruktura na magpapabago sa kabuhayan ng maraming tao. Ngunit Andres, ako'y nangangamba. Ang mga liham mo, kung dati puno ng pag-asa at pananabik, ngayon ay tila may palatandaang hindi ko maipaliwanag. Parang may kulang, parang may gusto kang sabihin ngunit hindi mo magawa. Sa bawat pag-aantabay ko, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano nga ba ang nagbabago? Nitong nakaraang linggo, nagdesisyon akong pumunta sa lumang coffee shop kung saan palagi tayong nagkikita noon bago ka umalis. Sa bawat paghigop ko ng kape, bumabalik sa akin ang mga alaala ng ating tawanan, mga simpleng kwentuhan na tila walang katapusan. Doon ko rin natanggap ang pinakadiinaasahan, isang liham mula sa iyo na iniwan ng isang kaibigan na nagmula pa sa iyong opisina. Sa pagbukas ko ng sobre, may kaba akong naramdaman. Ang sulat kamay mo'y hindi nagbago. Pamilyar ngunit tila may bahid ng pag-aalinlangan. Sa unang bahagi ng liham, binanggit mo ang mga hirap na dinaranas mo sa trabaho, ang mga bagong hamon na kailangan mong suungin at ang iyong pagnanais na magtagumpay para sa ating kinabukasan. Ngunit sa huling bahagi ng iyong liham, bumulaga sa akin ang mga salitang hindi ko inaasahan. Andres, mahal ko, bakit? Bakit may pag-aalinlangan sa iyong mga salita? Bakit tila may pahiwatig na hindi ko maunawaan? Tanong ko sa sarili habang binabasa ang iyong mga huling salita. Sa bawat araw na lumipas, natutunan kong mahalin ang aking ginagawa. Ngunit sa proseso, may natuklasan akong hindi inaasahan. May isang tao, isang kasama sa trabaho na nagbigay ng kasiyahan sa aking mga araw dito. Hindi ko ito sinasadya. Hindi ko ito inaasahan. Ngunit ang damdamin ay mahirap itanggi. Paumanhin, mahal ko, kung ito'y biglaan at masakit, sana'y maunawaan mo na ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nagbago, ngunit kailangan ko ring tuklasin ang sarili kong kaligayahan. Parang bumagsak ang langit sa akin, Andres. Ang mga salitang iyon ay mga patalim na dumurog sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na ang lalaking mahal ko ay natutunan ng magmahal ng iba habang nasa ibang bayan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na dala nito. Ngunit sa kabila ng lahat, mahal ko, mahal pa rin kita. Ang mga alaala natin ay hindi basta-basta mawawala kahit paanong mangyari. Sa pagwawakas ng liham na ito, umaasa akong makapag-uusap tayo, hindi sa pamamagitan ng sulat, kundi sa personal. Gusto kong marinig mula sa iyo ang lahat ng ito upang mas maunawaan ko ang iyong nararamdaman. Alam kong mahirap, ngunit sana'y magawa natin ito sa tamang panahon. Hanggang sa muli, Andres, nandito lang ako, naghihintay sa iyong pagbabalik kahit pa hindi na katulad ng dati ang lahat. Nag-iingat, Elena P.S. Habang isinusulat ko ang liham na ito, may kumatok sa aking pinto. Nagulat ako nang makita ko kung sino ang naroon. Siya ang taong least expected kong makikita. Pagbukas ko, isang pamilyar na mukha ang bumati sa akin. Elena, may kailangan kang malaman, ang sabi niya. At doon ko nalaman ang isang lihim na magpapabago sa lahat ng akala ko'y alam ko na. Mahal kong Isidro, sa bawat pagsilang ng umaga, nararamdaman ko ang patuloy na pag-agos ng oras habang patuloy kong hinahangad ang iyong pagbabalik. Nagsimula na ang paglipas ng mga dahon at tila bawat isa sa kanila ay sumasalamin sa paghihintay ng puso kong nananabik. Sa tuwing tinitignan ko ang kalendaryo, binibilang ko ang mga araw na lumilipas na hindi kita kapiling. Ang bawat araw ay tila isang kabanata ng isang nobela na puno ng pag-asa at pangungulila. Sa aking pag-iisa, ang mga alaala ng ating mga araw na magkasama ay patuloy na nagbibigay lakas sa akin. Naalala ko ang mga gabing magkatabi tayo sa ilalim ng mga bituin, ang ating mga pag-uusap na puno ng tawanan at pangarap. Ang mga yakap mo ay tila nagiging mga sinulid na nag-uugnay sa akin sa iyo, kahit gaano pa man kalayo ang ating pagitan.
Ngunit sa kabila ng matinding pangungulila, may mga araw din na nararamdaman kong ang distansya ay isang hamon na hindi ko kayang sukuan. Ang mga liham mo, kahit gaano kadalas o kabilis mong ipadala, ay naging kanlungan ko. Ang bawat letra, bawat salita ay tila bumubulong ng iyong pag-ibig, nagsasabing hindi mo ako kinalimutan. Ang mga ito ang aking naging sandigan sa mga gabing tila ang katahimikan ay masyadong malakas. Ang mga tunog ng kakulangan ay nagtatanong kung paano ko pa kakayanin. Isang umaga, habang naglalakad ako sa palengke, may isang batang lalaki ang lumapit sa akin. Sa kanyang kamay ay may isang maliit na sobre. Para sa iyo po, ate, ang sabi niya, sabay abot ng liham. Nagulat ako at hindi ko alam kung paano siya nakilala o kung sino ang nagpadala. Binuksan ko ang sobre at sa loob ay may isang mensahe na agad kong nakilala. Ang sulat kamay mo, Isidro, ang aking kinasasabikan. Ngunit ang nilalaman ng liham ay tila malamig na hangin sa mainit na hapon. Mahal kong Luisa, may mga bagay na hindi ko inaasahan sa aking paglalakbay. May mga pagkakataon na ang mga desisyon ay kailangan gawin kahit gaano pa man kahirap. Nais kong malaman mong mahal na mahal kita. Ngunit may mga balita akong kailangan ibahagi sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap, pero nais kong malaman mong ang lahat ng ito ay para sa ating kinabukasan. Nagsimula akong manginig. Ano ang balitang ito? Ano ang desisyon na kailangan mong gawin? Ang aking isip ay puno ng mga tanong na tila mga alon na bumubulusok sa dalampasigan, walang tigil, walang kapatawaran. Ang aking puso ay nag-aalab sa kaba, ngunit nanatiling umaasa sa mga susunod na mga salita. Sa mga sumunod na araw, hinintay ko ang iyong tawag, ang iyong boses na magiging kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Ngunit ang katahimikan ang aking naging kasamang palagi. Walang tawag, walang liham, walang palatandaan kung kailan ka babalik. Ang mga araw ay naging mga linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Ang pangamba ay tila mga tinik na bumabaon sa aking dibdib. Hanggang isang araw, nang ako'y nasa hardin, may isang pamilyar na tunog ang narinig ko. Isang tawag mula sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko ididetalye ang damdamin ng pagdinig sa iyong boses muli, ngunit sa likod ng bawat salitang binitiwan mo ay may kakaibang himig na hindi ko mawari. Luisa, ang sabi mo, may kailangan kang malaman. May isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Ang aking hininga ay tila binalot ng malamig na hangin ng takot. Sa likod ng bawat pangungusap mo ay may nakatagong mensahe. Isang lihim na hindi ko alam kung paano haharapin. Mahal, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng kaba. Luisa, bumuntong hininga ka. May isang tao na hindi ko inaasahan na makikilala. Isa siyang bahagi ng desisyon na kailangang gawin para sa ating kinabukasan. Ang linya ay naging tahimik, ang katahimikan ay tila isang pader na humaharang sa pagitan natin. Ang aking dibdib ay puno ng takot, ang mga tanong ay tila mga ulap na bumabalot sa akin. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang magiging papel sa ating buhay? Ang aking isip ay puno ng mga senaryo, mga posibilidad na hindi ko kayang sukuan. Ang pag-asa ay tila nagiging manipis na sinulid, ngunit hindi ko hinayaang mapatid. Hanggang dito na lamang, mahal ko. Ang pag-ibig ko ay nananatiling matatag kahit pa ang mga kasagutan ay tila mga bituin na hindi ko mahagilap. Umaasa akong sa susunod na liham mo ay may mga kasagutan na magbibigay liwanag sa mga tanong kong bumabagabag. Mahal kita at ang aking paghihintay ay hindi mapapawi ng takot o pangamba. Hanggang sa muli, Luisa, mahal kong Daniel. Habang isinusulat ko ang liham na ito, tila naririnig ko ang mahinang pag-ugong ng ulan sa labas ng aming bintana. Ang tunog nito ay parang musika sa aking pandinig, na para bang hinahatid ako pabalik sa mga gabing sabay nating
pinapakinggan ang ulan habang magkayakap. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang huli tayong magkasama, ngunit hindi ka mawawala sa aking isipan. Tuwing sumasapit ang gabi, palagi kong iniisip ang mga sandali nating magkasama. Ang mga simpleng hapunan na puno ng tawanan, ang mga lakad nating walang direksyon sa parke, at ang mga pag-uusap natin hanggang madaling araw. Tila kahapon lang ang lahat ng iyon, ngunit nararamdaman kong habang tumatagal ay lalo lang akong nauuhaw sa iyong presensya. Napakahirap ng bawat araw na lumilipas na wala ka sa aking tabi. Nitong mga huling buwan, pinili kong maglaan ng oras sa pag-aalaga ng ating mga halaman sa likod bahay. Natutunan kong ang pagmamalasakit sa mga bagay na lumalago ay may paraan ng pagpaparamdam ng koneksyon sa iyo, kahit na sa maliliit na paraan lamang. Parang ikaw ang nagbibigay ng init sa aking paligid tuwing umuusbong ang mga bulaklak na sama-sama nating itinanim. Ngunit Daniel, may isang bagay na gumugulo sa akin nitong mga nakaraang linggo. Natanggap ko ang liham na iyon mula sa iyo na nagsasabing malapit na ang iyong pag-uwi. Hindi mo mawari kung gaano kalaking tuwa ang naramdaman ko noon. Bumalik lahat ng pag-asa na matagal ko nang tinitimpi, ang pag-asang muling makikita ang iyong mga mata at mahahawakan ang iyong mga kamay. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sabi nila'y isa kang saksi sa isang insidente sa lugar na iyong tinutuluyan. Hindi ko lubos maisip na may ganitong mangyayari. Sinabi nila sa akin na kailangan mo raw manatili sa ibang lugar para sa iyong kaligtasan at hindi ko alam kung hanggang kailan. Ang balitang ito ay tila isang bagyong dumaan sa aking puso. Winasak ang lahat ng plano at pangarap na nabuo ko mula nang umalis ka. Nababalot ako ng takot at pangamba tuwing iniisip ko ang mga posibleng mangyari sa iyo. Sa mga panahong ito, hindi ko maiwasang magtanong, bakit nangyayari ito sa atin? Parang sinusubok ang ating pagmamahalan sa paraang hindi ko inaasahan. Ngunit alam ko, Daniel, na sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-ibig natin ang magiging gabay ko. Isang gabi, habang binabasa ko muli ang mga lumang liham mo, may napansin akong kakaiba. Isang liham na tila hindi ko pa nababasa. Ang sulat kamay ay tila pamilyar, ngunit ang laman nito ay hindi ko matukoy kung ito ba'y para sa akin. Ang nilalaman ay puno ng mga salitang punong-puno ng pag-aalala at pagsisisi. Hindi ko alam kung ito'y nagmula sa iyo o sa kung sino man. Dito nagsimula ang mga tanong na hindi ko pa rin matukoy ang kasagutan. May lihim ka bang itinatago sa akin? O may ibang tao bang nais makialam sa ating buhay? Ang mga tanong na ito ay lalo lang nagpatindi ng aking pag-aalala. Daniel, sana ay mabasa mo ito sa oras na iyong makakaya. Hanggang sa mga oras na ito, ako'y maghihintay at magdarasal na sana ay ligtas ka. Hanggang sa muli nating pagkikita, dadalhin ko ang alaala ng ating pagmamahalan sa aking puso. Ngunit sa ngayon, ang tanging hiling ko ay ang malaman ang katotohanan sa likod ng liham na ito. Sana ay may paliwanag ka sa mga nangyayari. Mahal na mahal kita, Daniel. Huwag kang mag-alala dahil sa kabila ng lahat ng ito, ako'y mananatiling naririto, naghihintay at umaasa. Hanggang sa muli, Elena P.S. Habang isinasaayos ko ang aming mga lumang gamit, may natagpuan akong lumang kahon na puno ng mga larawan. Isa sa mga larawan ay may nakasulat na petsa na hindi ko maalala. Sa likod nito may mga salitang nakaukit. Sa ating lihim na lugar. Daniel, may nalalaman ka ba tungkol dito? Sana ay may kasagutan ka sa ating mga lihim. Mahal kong Andres, sa mga gabing tahimik at puno ng pag-aabang, nandito ako sa ating lumang upuan sa balkonahe, iniisip kung paano kita makakausap muli sa paraang higit pa sa mga liham na ito. 7 taon na ang nakalipas simula nang umalis ka para sa trabahong iyon sa ibang bansa
At kahit na alam ko ang dahilan ng iyong pag-alis, hindi ko pa rin maiwasan ang lungkot na bumabalot sa akin tuwing nakikita ko ang ating mga larawan. Isang gabi, habang iniingatan ko ang alaala ng ating mga tawanan at mga yakap, naalala ko ang iyong pangako, ang mabilis na pagbabalik. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mabilis ay magiging ganito katagal. Sa kabila ng lahat, pilit na pinapalitan ng mga mensahe at video calls ang pisikal na presensya mo. Ngunit alam natin pareho na hindi ito sapat. Tuwing pumapasok ang hangin sa bintana, dala nito ang mga alaala ng ating mga plano. Ang mundo natin ay puno ng pangarap na magkasama nating binuo. Mga pangarap na ngayon ay tila mga bituin na pilit kong inaabot sa kadiliman ng gabi. Hindi ko maipaliwanag kung paano kita hinahanap sa tuwing naririnig ko ang pagpatak ng ulan sa bubungan. Hanggang kailan kaya ako maghihintay, Andres? Hanggang kailan ko kayang mapanatili ang lakas ng loob na ito? Isang linggo ang nakalipas nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ako ang kaibigan ni Andres, sabi ng tinig sa kabilang linya. Ikinagagalak kong makausap ka, ngunit mayroon akong mahalagang balita na kailangan mong malaman. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila huminto. Wala akong ideya kung ano ang susunod na sasabihin niya. Ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita kahit bago pa niya ito bitawan. May nangyari sa kanya, patuloy ng tinig. Huwag kang mag-alala, siya ay ligtas. Ngunit kailangan mong malaman na hindi siya makakauwi sa itinakdang petsa. Hindi ko na marinig ang sumunod na mga sinabi ng kaibigan mo, Andres, dahil ang isip ko'y umikot, naghanap ng dahilan, ng paliwanag kung bakit hindi ka makakabalik sa tinakdang araw. Sa mga sumunod na araw, pilit kong kinapitan ang pag-asa. Sinubukan kong alamin kung ano ang tunay na nangyari sa iyo, ngunit tila balot ito ng misteryo. Ang iyong mga kaibigan dito ay walang alam at kahit ang mga tawag sa mga opisyal ng kumpanya mo'y nauwi sa kawalan ng sagot. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili akong matatag. Handa na ipaglaban ang pagmamahal natin sa kabila ng distansya at mga pagsubok. Sa isang umaga, habang naglilinis ako sa ating silid, natagpuan ko ang lumang kahon ng mga alaala natin. Sa loob nito ay ang mga liham na isinulat mo bago ka umalis. Binasa ko ang bawat isa, hinahanap ang mga pahiwatig sa pagitan ng mga linya. Sa huling liham mo, nabanggit mo ang isang bagay na ngayon ko lang napagtanto. May mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo, ngunit naniniwala akong darating ang tamang panahon. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, Andres, ngunit sigurado akong may kaugnayan ito sa mga hindi ko pa naiintindihan. Sa mga sandaling ito, alam kong kailangan kong manatiling matatag. Magtiwala na muli tayong magkikita. Ngunit paano kung ang lihim na iyon ang siya ring magiging dahilan ng ating pagbabalik sa dati? Paano kung ang lihim na iyon ay magbibigay daan sa mas malalim pang sugat? Sa huli, natagpuan ko ang sarili kong nagsusulat sa iyo. Umaasa na ang liham na ito ay makarating sa iyong mga kamay. Umaasa akong sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sa likod ng mga lihim at pag-aalinlangan, tayo'y magtatagpo muli. Andres, kung ito man ang huling liham na aking isusulat, nais kong malaman mo na mahal kita, higit pa sa mga salitang kayang bigkasin ng puso ko. At sa araw na bumalik ka, sisiguraduhin kong mahigpit kitang yayakapin, tulad ng una nating pagkikita. Ngunit kung ang lihim na iyon ang magiging balakid sa atin, handa akong harapin ito, handa akong makinig sa mga paliwanag mo. Sa huling bahagi ng liham na ito, nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi ko pa nasasabi noon. May natanggap akong liham mula sa isang hindi kilalang tao. Sa loob nito ay isang litrato na nagpapakita sa iyo kasama ang isang babae sa isang lugar na hindi ko kilala. May nakasulat na mensahe, narito siya, ngunit hindi mo siya kilala. Ang tanong ko ngayon, Andres,
Sino siya? Mahal kong Andres. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinimula ng liham na ito. Ngunit sa bawat pagtatangkay tila palaging may kulang. Inaasahan kong sa pagkakataong ito, maihahatid ko ang lahat ng nais kong iparating sa iyo. Bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng ating bahay ay tila pangungusap ng mga damdaming hindi ko masambit. Sa bawat araw na lumipas, lalo pang naging malalim ang aking pagnanais na makapiling ka muli. Sa tuwing papasok ako sa ating silid, ang mga alaala ng ating mga gabi ng tawanan at lihim na mga bulungan ay bumabalik sa akin. Ang mga unan na dati pinagsasaluhan natin ay tila naging simbolo ng pangungulila. Madalas kong tanungin ang aking sarili, paano ba natin nalampasan ang mga taon ng pagkakalayo? Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang pagmamahal natin ay tila sinulid na kahit anong pilit putulin ay muling nagkakadugtong. Naalala mo ba ang ating paboritong tanawin sa likod ng bahay? Ang mga alon sa dagat na bumabati sa ating mga paa habang tayo'y nakaupo sa buhanginan. Noon, tila walang hanggan ang ating mga pangarap. Ngayon, bawat hampas ng alon ay tila paalala sa akin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ngunit kahit ganon, nananatili akong nagtitiwala sa ating pangako sa isa't isa. Isang gabi, habang nakikinig sa mga awit na madalas mong patugtugin, napansin kong may liham na naipit sa pahina ng iyong paboritong libro. Ang liham na ito ay mula sa isang hindi inaasahang tao, isang lumang kaibigan na matagal nang nabanggit mo sa akin. Hindi ko inaasahan ang magiging laman nito. Nakasaad doon ang mga pangarap na nais mong makamit at ang mga alalahanin na hindi mo naipahayag sa akin ng buong buo. Ang liham na iyon ay nagbukas ng isang bahagi ng iyong puso na hindi ko pa nakikita. May mga takot at pag-aalinlangan ka pala na pilit mong itinatago sa ilalim ng iyong ngiti. Ang mga sandaling iyon ay nagtulak sa akin na mas kilalanin pa ang lalaking aking minahal. Sa kabila ng pangungulila, nandoon ang pananabik kong mas maintindihan ka, hindi lamang bilang asawa, kundi bilang isang tao. Dito sa ating munting tahanan, bawat sulok ay puno ng alaala ng ating mga pag-uusap at pangarap. Ngunit sa pagbasa ko sa liham na iyon, napagtanto kong hindi ko pala lubos na kilala ang iyong mga pinagdaraanan. Napagtanto ko rin na kahit gaano pa nating kagusto, hindi natin kayang punan ang lahat ng puwang sa puso ng isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, ang hangarin kong makasama ka muli ay hindi nagbabago. Andres, alam kong sa kabila ng ating pagkakalayo, marami kang kinakaharap na pagsubok. Alam kong may mga pagkakataon na nagdadalawang isip ka sa ating kinabukasan. Ngunit nais kong ipaalam sa iyo na nandito ako, handa akong makinig, handang umunawa, at higit sa lahat, handang maghintay. May isang bagay na nais kong ipagtapat. Sa mga nakalipas na buwan, may isang tao na lumapit sa akin. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating at hindi ko rin ginusto ang mga naramdaman ko. Ipinapaalam ko sa iyo ito hindi upang bigyan ka ng dahilan para magduda, kundi upang ipakita sa iyo na sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ngunit may isang bagay na hindi ko maalis sa aking isipan. Ang kanyang mga salita ay tila may dalang mensahe mula sa isang hinaharap na hindi ko pa nakikita. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nakatago. Nais kong ipaalam sa iyo ito bago pa man maging huli ang lahat. Hindi ko alam kung anong magiging kahulugan nito sa ating relasyon. Ngunit narito ako, umaasa na sana'y magkasama natin itong malampasan. Andres, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nagbago. Ngunit ang liham na ito ay isang paalala na sa bawat hakbang ng buhay, may mga desisyon tayong kailangan gawin, kahit na gaano pa ito kahirap. Umaasa akong sa pagbabalik mo, tayo'y muling magkapiling. Hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong handang harapin ang kahit anumang pagsubok ng magkasama.
Mahal kita at hihintayin kita, ngunit kailangan kong malaman, mahal mo pa rin ba ako? Hanggang sa muli nating pagkikita, Elsa.